Baka maling utang ang inuuna mo kaya feeling mo kahit na ikaw ay bayad ng utang ay hindi ka pa rin nakakaahon. So ang video na ito ay tungkol sa bakit wag unahin bayaran ang malaking utang. Ipapakita ko sa inyo kung bakit maliit na utang ang uunahin para mas mapabilis ang pagbabayad ng utang. By the way, ako si Joyly Ramos Luis, isa po akong public school teacher at gusto ko pong mag-share tungkol sa aking financial experience. Noong 2022, nagkaroon ako ng malaking utang sa bangko. So, syempre nakakairita, parang minsan hindi ka nakakatulog. Isip ka ng isip kung paano mababayaran. Isa ito sa pinakamalaki kong utang. So dahil sa kagustuhan kong makabayad, ay nagkaroon ako ng 6 digits din na savings at sabi ko gusto ko tong iurong or gusto ko tong ibayad in advance. Dahil all I thought ay malaki yung may babawas ng interest. Kasi nung binayaran ko ng fully paid yung sasakyan bago pa ako umutang ng ulit sa bangko ng pera naman, ay ang laki ng interest na nabawas, but that time is fully paid. But this time, dun sa binayad ko ay computation ko ay hindi ganun yung computation nila since hindi nga fully paid. Pero nag-urong ako ng malaki kasi nga mas inuna ko itong mas malaking utang ko dahil yun ang tingin ko Kasi ang common belief natin ay kung ano yung mas malaking utang dahil mas malaki ang interest, yun ang uunahin natin. Pero let me explain to you kung bakit wag mo siyang uunahin. So ang naging solution ko ay after this experience ay mas inuna ko na bayaran ang mas maliit kong utang na tinatawag ng mga financial expert na snowball method. Mas inuna ko na siya at yun ay unang-una kong rason ay nagkakaroon ako ng mas lakas ng loob. Kasi kung nakakabayad ka ng utang, nagkakaroon ka ng effect or sa pakiramdam na merong kang natatapos. Nagkakaroon ka ba ng momentum na nakakapagbayad ka ng fully paid at nakakaawas ka dun sa mga obligasyon mo sa pagkakautang. Pangalawa, nagiging motivated ka dahil meron kang natatapos Yung utak mo at saka yung pakiramdam mo, merong progresong nangyayari at nakikita mo na meron kang natatapos. At saka, kung inuna mo yung mas maliit kaysa dun sa mas malaki, ay hindi ka nagkakaroon ng conflict ba? Kasi kung babalik rin natin, kung uunahin ko yung mas malaki na babayaran, tumatakbo rin yung interest nung mas maliit. So nagkakaroon ka ng parang dalawang batong pinag-uumpog mo lang na hindi mo naman matapos-tapos yung malaki na babayaran. Kasi nga, kahit nag-urong ka ng mas malaki na savings mo, is kailangan mo ulit ng uurong ka ulit ng mas malaking bayad o pambabayad. Pero kung inuna mo, gagamitin mo tong malaking pera mo na pambabayad mo dito sa maliliit, meron kang natatapos, may naaawas ka, may nawawash out ka na mga maliliit na binabayaran. So, ibig sabihin, right after mong bayaran yung maliit, lahat ng energy mo ay ilagay energy or lahat ng pambabayad mo, ilagay mo na doon sa malaki, which is yung focus mo doon na lang at mas mabilis. Kasi wala na siyang kalaban or wala na hindi na nadidivide yung pera mo or hindi ka na nagkaka-interest dito sa mas maliliit na mga utang mo. Naniniwala kasi ako na hindi lang yung pagbabayad ng utang dito kundi yung momentum mo sa pagbabayad ng utang. Yung consistency ba? Ang kalaban kasi natin dito ay hindi lang yung numbers ng utang, kundi yung discouragement ba na pag inuna ko yung mas malaki, parang feeling mo talaga walang nangyayari. Kasi nga hindi siya fully paid Pero kung finully paid mo yung mas maliliit, mas naaawas or nababawasan yung mga binabayaran mong mga interest. Hindi na siya nagpapatong-patong. Mas mabigat sa pakiramdam yung tumatakbo ka pero hindi ka umuurong, hindi ka umaabante. Tandaan na kahit maliliit ang binabayaran mong utang ay tagumpay yan na hindi kayang i-calculate ng isang calculator. So yun lang po. Sana may napulot kayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe.
See you po on my next vlog. Paalam po muna. God bless.